nalagutan ng hininga. Hindi na kayang sagipin pa mula sa Amerika patungong Pilipinas. Ang 14 na taong gulang na dalaga na ang tanging balak ay bisitahin ang mga puok pasyalan ng comics at teleserye ay biglang humarap sa bingit ng kamatayan. Ang nakita niya isang kahanga-hangang tanawin ng mga Pilipino na hindi niya kailanman makikita sa Amerika ay nagpaiyak sa dalaga. Ang sikreto ng pangangalagang medikal ng Pilipinas ang nagpabago sa kapalaran ng dalaga na sinabing hindi na kayang sagipin pa. At ang isang iginuhit niyang larawan ang nagsimulang gumalaw sa mundo. Sa isang silid sa mataas na apartment, nakaupo si Emma Wilson, 14, sa bintana. Ang kanyang silid ay parang isang maliit na sanktuaryo ng kultura ng Asya. Ang mga pader ay punong-puno ng poster ng K-pop, anime na may Filipino dub, at mga karakter mula sa lokal na comics. Ang kanyang estante ay punong-puno ng mga aklat sa wikang Koreano at Pilipino, at sa kanyang mesa ay may mga notebook para sa pag-aaral ng wika at mga guhit ng mga paborito niyang superhero na Pilipino. Pupunta talaga ako sa Pilipinas balang araw, bulong ni Emma habang pinagmamasdan ang tanawin ng Los Angeles mula sa bintana. Bitbit ang pangarap niyang makita ang malalayong lugar. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumuhit sa mapa at sinuri ang mga pulang marka na inilagay niya sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Ang mga kolonyal na simbahan ng Cebu, ang makulay na kalye ng Quiapo, at ang mga beach ng El Nido. Ang pagkahumaling ni Emma sa kultura ng Asya at sining ay nagsimula noong siya ay 10 taong gulang sa gitna ng masakit na karanasan ng paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Natagpuan niya ang kapayapaan sa mga sining at kuwento mula sa mga bansang ito. Ang kanyang ina ay abala sa trabaho at madalas magbiyahe sa ibang bansa, at ang kanyang ama ay nag-asawa muli at mayroon ng bagong pamilya. Sa gitna nito, ang tumanggap sa kanya ay ang kanyang tiyuhin sa panig ng kanyang ina, si Kevin Wilson, isang arkitekto. Emma, handa na ang hapunan. Ang boses ni Kevin, 45, isang binata at masipag magtrabaho bago niya kinuha si Emma, ay umalingaw-ngaw kasabay ng pagbukas ng pinto sa harap. Si Kevin, na may pananagutan, ay natuto magluto at dumalo sa mga school event para kay Emma. Sige po, Tio Kev, sagot ni Emma, hindi inaalis ang tingin sa kanyang notebook sa pag-aaral ng wikang Filipino. Hindi lang siya nag-iensayo ng simpleng pagbati tulad ng kumusta at salamat, kundi pati na rin ng mga parirala na makatutulong sa paglalakbay tulad ng saan po ang direksyon sa akala niya. Ito ay mananatili na lamang isang pangarap. Nang bumaba si Emma sa living room, nagulat siya sa mga inihandang pagkain ni Kevin at sa bihirang pagkakataon na maayos itong inilatag. Tio, anong nangyayari? May mahalaga ka bang sasabihin? Si Kevin ay umupo sa upuan, bahagyang kinakabahan, at humarap kay Emma. Emma, may mahalaga akong sasabihin. Tungkol ito sa bakasyon mo sa Tag-init. Sa pagpapatuloy ng kanyang mga salita, nanlaki ang mga mata ni Emma. May international architecture project akong pangangasiwaan at kailangan kong pumunta sa Pilipinas sa loob ng 2 linggo. Gusto mo bang sumama? Sandaling hindi makapaniwala si Emma. Tio, anong sabi mo? Pwede akong pumunta sa Pilipinas? Ang boses ni Emma ay tumaas at ang kanyang katawan ay nanginginig. Oo, totoo. May mga pagpupulong ako sa Cebu at El Nido para sa proyektong pagsasama-sama ng tradisyonal at modernong arkitektura. Hindi ko rin naman gustong iwanan ka, at saka, bago matapos ang salita ni Kevin, tumalon na si Emma sa tuwa at niyakap ang kanyang tiyuhin. Hindi ako makapaniwala. Totoo ba ito? Parang panaginip? Salamat, Tio. Kumikinang ang kanyang mga mata dahil sa luha ng kaligayahan. Si Kevin ay dahan-dahang hinaplos ang ulo ni Emma at mahinahong sinabi, gusto kong matupad ang pangarap mo. Mula noon, nagbago ang buhay nilang dalawa. Pagka-uwi ni Emma mula sa paaralan, agad siyang nagsimulang magplano para sa biyahe sa Pilipinas. Naglatag siya ng malaking mapa at isinulat ang mga lugar na gusto niyang puntahan. Hindi pwedeng hindi ko bisitahin ang Magellan's Cross sa Cebu. At gusto ko ring pumunta sa pambansang museo, ang sentro ng sining at kultura ng Pilipinas. Masiglang paliwanag ni Emma habang kumikinang ang kanyang mga mata. Si Kevin ay nakisabay sa pagpaplano ni Emma
at sabay nilang binasa ang mga tour guide book tungkol sa Pilipinas. Ilista natin ang lahat, mga lugar na gusto nating puntahan, mga pagkaing gusto nating kainin, at mga bagay na gusto nating makita. Sabi ni Kevin na naapektuhan ng sigasig ni Emma at lalo pang lumaki ang interes sa Pilipinas. Gayunpaman, 2 linggo bago umalis, biglang inatake si Emma ng hika. Matapos siyang suriin sa ospital, isang mahigpit na salita ang sinabi ng doktor. Delikado ang pagbiyahe sa ibang bansa sa ganitong kondisyon. Lalo na ang pagbabago sa kapaligiran at klima ay maaaring magpalala ng mga sintomas. Sumama ang mukha ni Emma, pero gusto ko talagang pumunta sa Pilipinas. Nanginginig ang boses niya at lumuha ang kanyang mga mata. Niyakap ni Kevin si Emma at inaliw siya. May ibang pagkakataon pa, ngunit malalim ang pagkadismaya ni Emma at hindi siya makapagsalita. Sa loob ng ilang araw, tahimik na nagpatuloy si Emma sa pagguhit sa kanyang silid. Mga tanawin ng Pilipinas, mga lugar na gusto niyang puntahan at ang mga pangarap na tanawin. Pagkatapos ng 1 linggo, bumalik siya sa doktor na may pagpapasiya sa kanyang puso. Doktor, wala na po ba akong magagawa? Ituro po ninyo sa akin ang mga pag-iingat at kung paano haharapin kung sakaling inatake ako. Napakahalaga po sa akin ang biyaheng ito. Now, if you too my intentions and import to now, naapektuhan ng sinseridad at matibay na paninindigan ni Emma, nagbigay ang doktor ng isang espesyal at detalyadong plano sa pag-iingat at mga hakbang sa emergency. Kung susundin mo ito, mababawasan ang panganib. Gayunpaman, hindi ako makakapagbigay ng ganap na garantiya. Tumango si Emma at iginalang din ni Kevin ang desisyon ng kanyang pamangkin. Kung sakaling may mangyari, nandito ako, pangako ni Kevin, at ipinagpatuloy ang paghahanda para sa biyahe. At dumating ang araw ng pag-alis. Sa kotse na papunta sa Los Angeles International Airport, si Emma ay nakatingin sa labas ng bintana na may halong kasabikan at kaba. Tiyo, totoo na po talagang pupunta tayo. Hindi ako makapaniwala. Ngumiti si Kevin at hinawakan ang kamay ni Emma. Oo, pupunta talaga tayo sa bansang pangarap mo, sa Pilipinas. Sa mahabang biyahe, paulit-ulit na binasa ni Emma ang guidebook ng Pilipinas, kinumpirma ang plano pagdating doon, at ikinuwento ito kay Kevin. Ang kanyang pangarap ay malapit ng maging katotohanan. Ang hindi nila alam ay ang biyaheng ito ay magiging isang kapalaran na magbabago ng malaki sa kanyang buhay. Pagbaba niya sa Mactangian Cebu International Airport, naramdaman ni Emma na tila siya ay nasa panaginip. Tio, nasa Pilipinas na talaga tayo. Sinikap ni Emma na pigilan ang sarili na tumalon sa tuwa habang nakatingin sa paligid na kumikinang ang mga mata. Ang loob ng paliparan ay punong-puno ng mga sign sa Ingles at Filipino. At nakita niya ang mahahaba at maayos na pila ng mga tao. Ang gagaling makipag-ugnayan ng mga tao, mahinang bulong ni Emma kay Kevin. Sa mabilis na tren mula sa paliparan patungong Cebu City, nakatuon ang mata ni Emma sa labas ng bintana. Ang mga tanawin ng kabukiran ng Pilipinas ay lumalabas, maliliit na komunidad, at ang mga rice field na maayos na nakakakuwadro. Sa malayo, makikita rin ang mga tabing dagat. Tingnan mo, Tiyo, ang mga palayan ng Pilipinas, tulad ng nakita ko sa mga aklat. Habang papalapit ang tren sa lungsod, unti-unting nagbago ang tanawin mula sa kabukiran patungo sa mga residential area. At pagkatapos, ang kakaibang tanawin ng Cebu kung saan magkasama ang mga bubong ng mga lumang simbahan at ang mga modernong gusali. Ang ganda, ang tradisyon at modernismo ay magkasama. Bulong ni Emma, at nagsimulang gumuhit ng sketch ng tanawin sa kanyang notebook. Nang dumating sila sa istasyon ng Cebu, mas moderno ito kaysa sa inaasahan. Kung titingnan mo lang ang istasyon, parang futuristic, sabi ni Kevin na humanga bilang isang arkitekto. Matapos mag-check-in sa hotel, agad silang namasyal. Ang unang gusto ni Emma ay ang Magellan's Cross. Wow! Mas maganda ito kaysa sa nakita ko sa larawan. Napanganga si Emma sa tanawin ng makasaysayang cruise na pinalamutian ng mga mural. Kinuha niya ang kanyang sketchbook at nagmadaling gumuhit. Hindi ka magsasawa kahit ilang beses mo pang tingnan, sabi ni Kevin. Sa unang gabi, naghapunan sila sa isang maliit, mataas na uri na restaurant na naghahain ng mga pagkaing Pilipino
sa isang pribadong silid na may magandang dekorasyon. Si Emma ay nasasabik na tiningnan ang paligid. Wow, parang nasa eksena ako ng isang teleserye. Humanga rin siya sa waiter na naghahatid ng pagkain na may kasamang tradisyonal na kasuotan. Kain na po. Masiglang bati ni Emma sa wikang Filipino na bagong natutunan at ngumiti si Kevin habang ginagaya siya. Ang magagandang inihandang pagkain ay nagpasaya sa kanilang dalawa. Sa ikalawang araw, naglakbay sila sa busay. Habang naglalakad, nabighani si Emma sa misteryosong kapaligiran. Ang ganda ng tanawin. Rinig mo ba ang tunog ng hangin? Ang ganda ng tunog. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sarili na mapuno ng ingay ng kalikasan. Humanga siya sa tanawin mula sa Sirao Peak at hindi matapos-tapos ang ngiti ni Emma habang namamasyal sa isang vintage street sakay ng isang kalesa. Ang 2 araw na ito ang magiging pinakamagandang araw sa buhay ko. Masayang sinabi ni Emma kay Kevin. Sa hapon ng 3 araw, bumisita sila sa isang sikat na restaurant na naghahain ng mataas na uri na Filipino cuisine sa isang mataong lugar sa Cebu. Ngayong gabi ay isang espesyal na hapunan. Para ipagdiwang ang tagumpay ng proyekto at ang iyong biyahe sa Pilipinas, sabi ni Kevin, na nagbihis ng kaunti at humarap kay Emma. Ang loob ng restaurant ay may tahimik na ilaw at tradisyonal na Pilipinong atmosfera. Si Emma ay mausisa na tinitingnan ang menu. Hindi ko alam kung ano ang kakainin ko. Siguro, ang chef's recommended course ang maganda. Sa mungkahi ni Kevin, nag-order sila ng course na inirekomenda ng chef. Ang iba't ibang kulay ng pagkain ay sunod-sunod na inihahatid. Sinubukan ni Emma na kumain gamit ang chopsticks at minsan ay nahihirapan, ngunit nag-enjoy siya. Ano po ang tawag dito? Itinuro niya ang isang seafood dish na hindi pa niya nakikita. Ipinaliwanag ng maingat ng waiter. Ito po ang aming espesyal na seafood platter. Gumagamit po kami ng sariwang seafood na kinukuha sa lokal. Si Emma ay punong-puno ng kuryosidad at sumubok ng isang kagat. Ang sarap. Siya ay nakangiti at kukuha pa sana ng isa pang kagat nang biglang nagbago ang ekspresyon ni Emma. Teka, parang may kakaiba. Naging mahina ang kanyang boses at biglang pumuti ang kulay ng kanyang mukha. Emma, ayos ka lang ba? Agad na nagtanong si Kevin at nagsimulang huminga ng mahirap si Emma habang hinawakan ang kanyang lalamunan. Hindi ako makahinga. Sa sumunod na sandali, lumabas ang mga pulang rash sa kanyang braso at mukha. Emma, agad na naunawaan ni Kevin ang sitwasyon. Ito ang mga sintomas ng anaphylactic shock dahil sa alerhiya sa pagkain, isang emergency na nagbabanta sa buhay. Tulong, may doktor ba rito? Sa desperadong sigaw ni Kevin, nagkaroon ng gulo sa loob ng restaurant. Si Kevin, na hindi marunong mag-Filipino, ay nagpapanik at tumingin sa paligid. Noon, tumayo ang isang lalaki. Ayos lang po ba? Marunong po akong mag-Ingles. Kalmado niyang sinuri ang kalagayan ni Emma at agad nagbigay ng direksyon sa staff. Tumawag kayo ng ambulansya, allergy attack ito. Habang mabilis na kumilos ang staff ng restaurant, lalong naging mahirap ang paghinga ni Emma. Tiyo, natatakot ako. Naging paos ang kanyang boses at nagsimulang lumabo ang kanyang kamalayan. Hinawakan ni Kevin ang kamay niya. Ayos lang, malapit na ang tulong. Salungat sa kanyang mga salita, lalong lumala ang kalagayan ni Emma. Nagsimulang mamaga ang kanyang mukha at ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. 3 minuto na lang at darating na ang ambulansya, sabi ng lalaki na marunong mag-Ingles. Nagmamadaling lumapit ang manager ng restaurant, yumuko ng malalim at may sinabing bagay na may ekspresyon ng paghingi ng tawad. Kinumpirma raw niya kung ano ang nakalagay sa pagkain. May alerhiya ba si Emma sa seafood? Natigilan si Kevin sa tanong na iyon. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may ganoon siyang alerhiya. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng siren ng ambulansya. Tumakbo ang staff ng restaurant sa labas upang gabayan ang daan. Emma, naririnig mo ba? Nandyan na ang ambulansya. Ngunit hindi na makapagsalita si Emma at nakakakita na lang siya ng kaunting paggalaw sa kanyang mga mata. Mabilis na pumasok ang mga paramedic at sinuri ang kalagayan ni Emma. Anaphylactic shock. Agad na lapatan ng lunas. Ang paramedic na marunong mag-Ingles ay nagbigay ng mabilis na first aid at isinakay siya sa stretcher.
Napakadelikado ng kanyang kalagayan. Kailangang dalhin agad siya sa ospital. Namutla ang mukha ni Kevin. Ang pangarap niyang biyahe sa Pilipinas ay biglang naging bingit ng kamatayan. Ang siren ng ambulansya ay umalingaw-ngaw sa gabi ng Cebu. Nang dumating ang ambulansya ni Emma sa isang intersection na may pulang ilaw, isang kakaibang tanawin ang nakita. Kahit pula ang ilaw, natural na huminto ang lahat ng sasakyan at nagbigay daan sa ambulansya. Maging ang mga taong naglalakad sa gabi ay tumigil at naghintay na dumaan ang ambulansya. Anong nangyayari? Tinitigan ni Kevin ang labas ng bintana na may halong pagkalito at pagkamangha. Ito ay isang tanawin na hindi niya makikita sa Amerika. Ang mga estranghero ay nagtutulungan upang tulungan si Emma. Ang kabaitan na iyon ay nagpainit sa kanyang puso. Sa loob ng ambulansya, maingat na sinuri ng mga paramedic ang vital signs ni Emma, blood pressure, oxygen saturation. Sa gitna ng mga propesyonal na salita, patuloy na ipinaliwanag ng isang paramedic ang sitwasyon kay Kevin sa Ingles. Napakadelikado ng kalagayan ni Emma, ngunit gumagana ang first aid. Natiyak na namin ang kanyang paghinga, kaya huwag po kayong mag-alala, ang kalmado at maingat na pagtugon na ito ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Kevin. 5 minuto na lang at nasa ospital na tayo. Doon magkakaroon ng detalyadong pagsusuri at paggamot. I no stoke. Ayon sa sinabi ng paramedic, dumating sila sa emergency room ng isang university hospital sa loob lamang ng ilang minuto. Nang dumating sa ospital, naghihintay na ang medical team at agad na dinala si Emma sa treatment room. Tio, nabalik ang malay ni Emma, tinawag ang pangalan ni Kevin. Ayos lang, nandito na tayo sa ospital. Ngunit maingat na pinigilan ng nurse si Kevin. Pasensya na po, ngunit kailangang unahin muna ang paggamot ng doktor. Agad po naming ipapaalam sa inyo ang sitwasyon. Si Kevin ay tumango, sinikap na pigilan ang kanyang pag-aalala dahil sa sinserong ekspresyon ng nurse na nagsalita sa perpektong Ingles. Sa waiting room, hindi mapakali si Kevin. Ang ilang minuto ay parang ilang oras. Hawak niya ang pasaporte ni Emma at ang mga dokumento ng travel insurance at nakatingin siya sa pinto ng exam room na tila nagdarasal. Pagkatapos ng halos 30 minuto, dumating ang isang middle-aged na doktor na nakasuot ng scrubs. Kayo po ba si Mr. Wilson? Ang tiyuhin ni Emma? Tumayo si Kevin at tinanong ang doktor na nagsasalita ng matatas na Ingles. Opo, ayos lang po ba si Emma? Ako si Dr. Benitez, allergy specialist. Ang doktor ay nagsimulang magpaliwanag sa isang mahinahong ekspresyon. Nagkaroon si Emma ng matinding anaphylactic shock. Sa kasalukuyan, pansamantalang nagiging matatag ang kanyang kalagayan dahil sa first aid, ngunit hindi pa rin tayo makakatiyak. Namutla ang mukha ni Kevin. Ano po ang sanhi? Ayon sa resulta ng pagsusuri, may malakas na reaction siya sa mga crustacean tulad ng hipon at alimango. Nagkaroon na ba siya ng katulad na sintomas dati? Umiling si Kevin. Hindi po. Wala akong alam na may ganoon siyang alerhiya. Tumango ang doktor habang may tinatype sa tablet. Ang unang pag-atake ay nangyari habang nagbibiyahe sa ibang bansa kaya napakadelikado nito. Ngunit sa kabutihang palad, nalapatan siya ng tamang initial treatment kaya naiwasan ang pinakamalalang sitwasyon. Sa kabila ng pagiging positibo, may pag-aalala sa mukha ni Dr. Benitez, ngunit medyo komplikado ang kaso ni Emma. Noon, nagmamadaling lumabas ang isang nurse sa treatment room at may sinabing bagay sa wikang Filipino. Biglang nagbago ang ekspresyon ng doktor. Pasensya na po, may pagbabago sa kalagayan ni Emma. Sandali lang po, nagmadaling bumalik si Dr. Benitez sa treatment room. Muli, naghintay si Kevin na may pag-aalala. Ang orasan ay dahan-dahang gumagalaw at ang hallway ng ospital ay napuno ng tensyon. Napansin ni Kevin ang mga boses na nagmumula sa treatment room. May boses na masiglang nakikipagtalo sa Filipino, parang may dalawang doktor na nagkakasalungatan. Ang isa ay si Dr. Benitez at ang isa ay mas matanda. Kahit hindi niya maintindihan ang mga salita, ramdam niya ang tensyon. Pagkatapos ng ilang sandali, muling lumabas ang doktor, mukhang pagod at umupo sa harap ni Kevin. Ipaliwanag ko po ang sitwasyon. Ang mga sintomas ni Emma ay mas komplikado kaysa sa karaniwang allergic reaction at nangangailangan ng karagdagang paggamot. Sinikap ni Kevin
na manatiling kalmado sa kabila ng pag-aalala. Anong paggamot po ang kailangan? Mayroon kaming cutting-edge immunotherapy sa aming ospital. Ngunit si Dr. Benitez ay nag-ingat sa kanyang mga salita. Ang paggagamot na ito ay nasa yugto pa ng experimental dito sa Pilipinas. Ang chief doctor ay nagre-rekomenda ng tradisyonal na paggamot, ngunit naniniwala ako na ang bago at mas agresibong paggamot na ito ay magiging epektibo sa kaso ni Emma. Nagtatakang nagtanong si Kevin, alin po ang mas maganda para sa kanya? Ang tradisyonal na paggamot ay ligtas, ngunit matagal ang paggaling. Ang bagong paggamot ay may panganib, ngunit may posibilidad na mas mabilis itong maging epektibo. Tinitigan ni Dr. Benitez ang mata ni Kevin na may sinserong ekspresyon. Ang huling desisyon ay nakasalalay sa iyo bilang pamilya. Bumuntong hininga si Kevin at tumingin sa kisame. Kailangan niyang magdesisyon sa buhay ni Emma sa isang banyagang lupain na wala siyang kaalaman sa medisina. Ang bigat ng responsibilidad ay hindi mailarawan. Pwedeng makita si Emma? Opo, kung maikli lang. Sa gabay ni Dr. Benitez, pumasok siya sa treatment room at nakita niya si Emma na papalibutan ng mga medical equipment at may oxygen mask. Ang kanyang mukha ay namamaga at punong-puno ng rash, ngunit mukhang may malay siya. Emma, lumapit si Kevin at dahan-dahang binuksan ni Emma ang kanyang mga mata. Tio Kev, ang kanyang boses ay paos at mukhang nahihirapan siyang magsalita. Ayos lang, ginagamot ka ng mga pinakamahusay na doktor. Dahan-dahang hinawakan ni Kevin ang kamay niya. Natatakot ako. Pero ang galing ng mga doktor dito sa Pilipinas, kahit putol-putol ang mga salita ni Emma, na ipadama niya ang kanyang pag-oobserba at pasasalamat. Oo, napakagaling. Nabalitaan ko na ang pangangalagang medikal ng Pilipinas ay world class. Dahan-dahang ngumiti si Emma at muling ipinikit ang kanyang mga mata. Paglabas sa treatment room, nagdesisyon na si Kevin. Dr. Benitez, subukan natin ang bagong paggamot na inirerekomenda ninyo. Kung maaari nitong sagipin si Emma, sulit ang anumang panganib. Tumango ng malalim si Dr. Benitez at nangako na gagawin ang lahat. Habang nagsisimula ang paghahanda para sa paggamot, tiningnan ni Kevin ang tanawin ng gabi ng Cebu mula sa bintana ng ospital. Ang inaasahan niyang masayang biyahe ay naging isang laban upang sagipin ang buhay ni Emma. Ngunit sa gitna nito, naranasan niya ang sistema ng pangangalagang medikal ng Pilipinas at ang habag ng mga tao. Sa labas ng bintana, tahimik na nagsimulang umulan. Sa waiting room ng ospital, nakaupo si Kevin na may mukhang pagod. 3 oras na ang lumipas mula nang magsimula ang paggamot ni Emma at naghihintay siya sa report ni Dr. Benitez. Mr. Wilson, tumingala siya sa isang tinig na may bahagyang kaba at nakita niya ang isang Pilipinang dalaga na mukhang high school student. Ako po si Sofia de la Cruz. Marunong po akong mag-Ingles, kaya kung may maitutulong po ako, magalang. Siyang yumuko at nagpakilala sa matatas na Ingles. Ah, salamat. Ngunit, bakit ka nandito? Naguluhan si Kevin, ngunit nagpapasalamat siya sa hindi inaasahang tulong na ito. Si Sofia ay umupo at nagsimulang magpaliwanag ng tahimik. Ako po ay miyembro ng International Exchange Club sa Cebu International High School. Mayroon kaming partnership sa ospital na ito at tumutulong kami sa mga banyagang pasyente at sa kanilang pamilya. Dahil sa kalmado at sinserong intensyon ni Sofia, gumaan ang pakiramdam ni Kevin. Ang pamangkin ko, si Emma, ay ginagamot ngayon dahil sa matinding allergic reaction. Nanginginig ang boses ni Kevin. Naiintindihan ko po. Narinig ko po ang sitwasyon mula kay Dr. Benitez. Nag-aalala po kayo para kay Emma. Hindi po ba? Ang banayad na salita ni Sofia ay nagdulot ng labis na damdamin kay Kevin. May mga kasamahan din po ako sa club na dumating. Limitado po ang maitutulong namin, ngunit gusto naming makatulong kahit kaunti, sabi niya. Nang tumingala si Kevin, nakita niya ang ilang high school student na nakatayo sa pasukan ng waiting room. Lahat sila ay nag-aalala. Bakit ganito? Tanong ni Kevin. Ngumiti ng tahimik si Sofia sa tanong ni Kevin. Dito po sa Pilipinas, mayroong konsepto ng bayanihan, mutual aid. Kapag may nakita kaming nangangailangan, tinutulungan namin na parang sarili naming problema. Ito po ang kultura namin.
Ang hindi inaasahang init na ito ay nagpaluha sa mata ni Kevin. Maraming salamat talaga. Noon, lumabas si Dr. Benitez mula sa treatment room. Kahit mukhang pagod, may bahagyang ginhawa sa kanyang ekspresyon. Mr. Wilson, nagtagumpay ang initial treatment. Pansamantalang matatag si Emma. Tumayo si Kevin at hinawakan ang kamay ni Dr. Benitez. Maraming salamat po, Doktor. Gayunpaman, hindi pa rin tayo maaaring maging kampante. Kailangang ilipat siya sa ICU at obserbahan ng 24 oras. Habang nakikinig sa paliwanag ng doktor, tumayo si Sofia sa tabi at nagbigay ng karagdagang paliwanag sa mga teknikal na salita. Doktor, pwede ko po bang makita si Emma? Sa tanong ni Sofia, nag-isip sandali si Dr. Benitez at tumango. Maaari, kung maikli lang. Ang pagkakaroon ng kaibigan na kasing edad ay maaaring maging plus sa mental aspect ng pasyente. When nactodicine minus, infloca, anaw uba I do. Bago ilipat sa ICU, si Emma ay mahina pa at may oxygen mask, ngunit malinaw ang kanyang kamalayan. Emma, ito si Sofia at nag-aalala siya sa iyo kaya pumunta siya, pagpapakilala ni Kevin. Si Emma ay tumingin ng nagulat at ngumiti ng mahina. Kumusta po, Emma? Binibisita ko po kayo. Banayad na nagsalita si Sofia at inabot ang isang maliit na origami na ibon. Ito po ang simula ng 1,000 origami. Dito sa Pilipinas, sinasabi na kapag nakagawa ka ng 1,000 origami, matutupad ang iyong hiling. Kahit mahina si Emma, may spark ng pagkamangha sa kanyang mga mata. Salamat. Ang Filipino niya ay nagpagaan sa ngiti ni Sofia. Magaling po kayong mag-Filipino. Pagkatapos ng maikling pagbisita, inilipat si Emma sa ICU. Sa panahong iyon, sinamahan ni Sofia si Kevin at ipinaliwanag ang mga pamamaraan ng ospital at ang mga kinakailangang dokumento. Miss De La Cruz, nagpapasalamat talaga ako, sabi ni Kevin. Si Sofia ay sumagot ng sinsero, masaya po akong makatulong. At saka, kinuha niya sa bag ang isang sketchbook at isang set ng colored pencil. Para po ito kay Emma. Sa tingin ko po, mababagabag siya habang naka-confine. Ang pag-aalaga na iyon ay nagpaiyak kay Kevin. Nang sumunod na araw, ang kalagayan ni Emma ay pabago-bago. Maingat na inobserbahan ng mga doktor ang epekto ng bagong paggamot. Habang naghihintay si Kevin sa labas ng ICU, muling dumating si Sofia, nakasuot siya ng casual clothes ngayon. Mr. Wilson, kumusta po kayo? Wala po akong klase ngayon, kaya bumalik po ako para tumulong. Sa likod niya ay may ilang high school student na iba sa kahapon. Nagpapalitan po kami sa pagbisita, paliwanag ni Sofia, at ipinakilala ang kanyang mga kaibigan. Ito po si Satur. Magaling siya sa Ingles. Tuturuan kanya kung paano gamitin ang app na ito. Sa tingin ko, makatutulong ito habang nandito ka sa Pilipinas. Isang lalaking estudyante ang lumapit at ipinaliwanag ang mga kapaki-pakinabang na paraan ng paggamit ng isang translation app. At ito po si Maria. Nagdala po siya ng tunay na tsaa ng Pilipinas mula sa aming culture club. Nang magising si Emma, isang hindi inaasahang tanawin ang nakita niya sa tabi ng kanyang kama, si Kevin at Sofia, at ilang high school student na Pilipino ay tahimik na nagbabantay sa kanya. Lahat kayo. Mahinang ngumiti si Emma. Emma, ayos ka lang po ba? Banayad na nagtanong si Sofia at mukhang sumigla ng kaunti si Emma. Opo, parang gumagaling na po ako. Mabuti naman po. Lahat po kami ay sumusuporta sa inyo. Kinuha ni Sofia ang isang maliit na paper bag mula sa kanyang bag. Ito po ay regalo mula sa amin. Mayroong maraming cute na sticker sa loob. May mga mensahe po ito mula sa mga classmate namin. Hindi naman nila ako kilala, naluha si Emma. Kilala ka po namin. Gusto mo po ang anime at kultura ng Pilipinas at matagal mo na pong pangarap na pumunta rito, hindi po ba? Sa salita ni Sofia, nagulat si Emma. Bakit mo alam? Ipinaliwanag ni Sofia habang nakangiti. Narinig ko po sa tiyuhin ninyo. At saka, kinuha ni Sofia ang sketchbook ni Emma na ginuhit niya sa Magellan's Cross noong unang araw. Ipinakita po niya ito sa akin. Napakaganda ng mga guhit mo, Emma. Nakangiti ng may bahagyang hiya si Emma nang makita niya ito. Gusto ko ring magpinta. Binuksan ni Sofia ang sarili niyang sketchbook at ipinakita ang mga landscape painting ng Cebu.
Ang dalawang dalaga ay nagsimulang mag-ugnay sa pamamagitan ng sining na lumalampas sa language barrier. Mula noon, araw-araw na binibisita ni Sofia si Emma. Napansin ni na Kevin at ng mga doktor na lumiwanag ang ekspresyon ni Emma sa tuwing darating siya. Pagkatapos ng isang linggo, nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng paggaling si Emma. Ililipat na siya mula sa ICU patungo sa isang regular ward at nagbigay ng hininga ng kaluwagan ang mga doktor. Sofia, ito, isang araw. Inabot ni Emma kay Sofia ang isang iginuhit na larawan. Iginuhit niya ito habang naka-confine. Dito, ang tanawin ng gabi ng Cebu kung saan dumaan ang ambulansya at ang mga sasakyan at mga tao na nagbigay daan ay iginuhit sa maiinit na kulay, napakagandang sining. Naantig si Sofia at hindi nakapagsalita. Ito ang tanawin na nakita ko. Sabi ni Tio, hindi raw ito makikita sa Amerika. Tumango ng tahimik si Sofia sa mga salita ni Emma. Dito po sa Pilipinas, normal lang po yan. Kapag may nakita kaming nangangailangan, tutulungan namin. Iyan po ang aming kultura, ang bayanihan. Tinitigan ni Emma ang mga salitang iyon at sinabi na parang may pagpapasiya. Gusto ko pang magpinta. Gusto kong itala ang lahat ng nakita at naramdaman ko sa Pilipinas. 1. Gus. Mula noon, nagsimulang itala ni Emma ang kanyang mga araw sa ospital sa isang sketchbook na tinawag niyang Hospital Art Diary. Ang iginuguhit niya ay hindi lang simpleng tanawin ng ospital, ang mga banayad ng ngiti ng mga doktor at nurse, ang kanilang maingat na pagkilos, ang malinis na silid ng ospital, ang magandang plating ng pagkain sa ospital at higit sa lahat, ang kabaitan ng mga tao na sumuporta sa kanya sa isang banyagang lupain. Masigasig na sinuportahan ni Sofia ang creative activity ni Emma at minsan, sabay silang nagpinta. Emma, pwede ko bang ipakita ito sa lahat? Tanong ni Sofia isang araw. Bilang bahagi ng international exchange sa exhibit ng aming paaralan, nag-aalangan si Emma, ngunit tumango siya. Sige, kung makakatulong ito sa iba, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang halaga ng kanyang sining. Ngunit ang Hospital Art Diary na iyon ay malapit nang magsimula sa isang hindi inaasahang paglalakbay na gagalaw sa puso ng maraming tao. Sa umaga ng ikatlong araw nang ilipat si Emma sa regular ward, tahimik na kumatok sa pinto ng silid. Magandang umaga! Masayang nagpakita si Sofia at sa likod niya ay may mag-asawang matanda. Emma, sila po ang mga magulang ko. Si Papa po, si Professor De La Torre, at si Mama po, si Elena De La Torre. I have to gin. Ang ama ni Sofia ay yumuko ng magalang at bumati sa matatas na Ingles. Kumusta po, Emma? Madalas pong ikuwento ng anak ko ang tungkol sa inyo. Ang kanyang ina, si Elena, ay ngumiti ng banayad at nagsalita sa Ingles. Masaya po ako na gumaling na po kayo. Kahit mahina pa si Emma, sinubukan niyang umupo at bumati. Kumusta po, Professor at Mrs. De La Torre? Noon, bumalik si Kevin sa silid. Patuloy siyang nanatili sa isang hotel malapit sa ospital sa loob ng ilang araw upang alagaan si Emma. Mr. Wilson, magandang umaga. Si Professor De La Torre ay lumapit at nakipagkamay. Ako po ay isang professor sa Cebu Medical University. Si Dr. Benitez po ay nagtanong sa akin tungkol sa kaso ni Emma. Nagulat si Kevin at hinawakan ang kamay ni Professor De La Torre. Hindi ko po akalain na ang pinagkakatiwalaan ni Dr. Benitez ay ang ama ni Sofia. Dan Bodes. Ngumiti si Professor De La Torre at nagpaliwanag. Ang anak ko ay nakilala si Emma sa International Exchange Club at nang nag-usap kami sa bahay, napansin kong tugma ang kaso ni Emma sa mga rare allergic reaction na pinag-aaralan ko. May kinuha si Elena sa kanyang handbag. Ito po ang karaniwang ipinamimigay sa mga nagpapagaling sa Pilipinas, mga prutas at tsaa na makabubuti sa katawan. Ang maingat na nakabalot na gift set ay parang isang art piece. Wow, maraming salamat po. Masiglang pasalamat ni Emma. Si Professor De La Torre ay umupo at nagsimulang magsalita ng tahimik. Mr. Wilson, ang kalagayan ni Emma ay nagiging matatag, ngunit nangangailangan pa rin ng oras upang ganap na gumaling. Mayroon ding ilang precaution habang nananatili sa Pilipinas. Nagpaliwanag siya ng maingat mula sa medical perspective at sinagot ang bawat tanong ni Kevin.
Gaano po katagal bago makalabas ng ospital? Tanong ni Kevin. Nag-isip sandali ang propesor bago sumagot. Mga 1 linggo pa po siguro. Ngunit, kailangan niyang magpahinga ng hindi bababa sa 2 linggo pagkatapos noon. Sumama ang mukha ni Kevin. Ayon sa orihinal na plano, lilipat sana sila sa El Nido pagkatapos ng ilang araw at pagkatapos ay babalik na sa Amerika. Si Sofia, na nakikinig sa usapan, ay biglang nagsalita, "Papa, bakit hindi po natin imbitahan sina Emma at Mr. Wilson sa bahay namin?" Agad na sumang-ayon si Elena. "Magandang ideya. Sa bahay namin, makakapagpagaling sila sa isang tahimik na lugar sa Cebu at madali lang pumunta sa ospital kung may kailangan." Si Professor De La Torre ay nag-isip at tumango. "Magandang mungkahi, Mr. Wilson. Kung gusto ninyo, manatili po muna kayo sa bahay namin pagkatapos niyong lumabas ng ospital?" Hindi makapagsalita si Kevin sa sobrang pagkamangha. "Ganoon po ba? Hindi po ba magiging abala?" "Hindi po. Mayroon kaming konsepto ng bayanihan dito sa Pilipinas. Ang ideya na hindi tayo nabubuhay ng mag-isa. Nabubuhay tayo dahil sa tulong ng mga tao sa paligid natin." Banayad na dagdag ni Elena, "Kung nasaan kami ngayon, ito ay dahil sa tulong ng maraming tao. Ngayon, kami naman ang gaganti ng kabutihan." Ang mga salitang iyon ay lubos na nag-antig kay Kevin. "Maraming salamat po talaga. Kukunin ko po muna ang desisyon ni Emma." Si Emma ay namula sa tuwa nang marinig niya ang alok ng pamilya De La Torre. "Pupunta po ako sa bahay ni Sofia." Sa isang tunay na bahay ng Pilipino, ang masiglang reaksyon niya ay nagpangiti sa lahat ng nasa silid. Nang sumunod na araw, muling bumisita ang mga magulang ni Sofia sa ospital at tinalakay ng detalyado ang plano pagkatapos lumabas ng ospital. "Ang bahay namin ay nasa isang tahimik na residential area sa hilaga ng Cebu. Ito ay isang tradisyonal na bahay ng Pilipino. At mayroon din kaming maliit na hardin." Pinakita ni Elena ang mga larawan ng bahay sa isang tablet. Nanlaki ang mga mata ni Emma sa isang tradisyonal na bahay na may veranda. "Parang bahay sa teleserye. Ihahanda po namin ang guest room para sa inyo, Emma. Ito po ay isang silid na may sawali at matutulog po kayo sa banig. Ito po ang una niyong karanasan, hindi po ba?" Tanong ni Sofia at tumango si Emma sa sobrang kasabikan. Samantala, may ibang inaalala si Kevin. Inimbitahan niya si Professor De La Torre sa hallway at tahimik na nagtanong, "Professor, sa totoo lang, nag-aalala po ako sa gastos sa medisina." Ngumiti ng banayad si Professor De La Torre at inilagay ang kamay sa balikat ni Kevin. "Mr. Wilson, malaki po ang pagkakaiba ng sistema ng pangangalagang medikal ng Pilipinas kumpara sa Amerika. Maraming bahagi ang sasagutin ng travel insurance at ang gastos sa medisina dito ay mas mura kumpara sa Amerika." Hindi makapaniwala si Kevin sa paliwanag ng Professor. At saka, ang ospital na ito ay isang university hospital. Ang espesyal na paggamot ay bahagi ng research, kaya mas mababa ang inyong babayaran kaysa sa karaniwan. Bumuntong hininga si Kevin. Inasahan niya ang gastos sa medisina na magpapabangkrap sa kanya sa Amerika. Ang Pilipinas ay talagang punong-puno ng sorpresa. Nang araw na lumabas si Emma sa ospital, nagtipon ang lahat ng staff ng ospital upang ihatid siya. Ngumiti si Dr. Benitez at sinabi, "Emma, napakagaling mo. Bumalik ka rito para sa regular check-up, ha?" Yumuko ng malalim si Emma at sinabi sa bagong natutunang Filipino, "Maraming salamat po." Nang dumating sila sa bahay ng pamilya De La Torre, isang hindi inaasahang mainit na pagtanggap ang naghihintay. May nakasabit na dekorasyon na "Welcome Emma" sa pasukan at ang mga maliit na bandila ng Pilipinas at Amerika ay nakasabit sa living room. Wow! Hindi makapagsalita si Emma sa sobrang pagkamangha. Inihatid siya ni Elena sa guest room. "Ito po ang kwarto ninyo, Emma." Nakalatag na po ang banig. Hindi mapigilan ni Emma ang kanyang kasabikan sa malinis na silid na may amoy ng sawali. Ito ang tunay na bahay na may sawali. Ang tunay na banig. Dahan-dahan siyang tumapak sa banig at sinubukan ang texture nito. Para kina Emma at Kevin, ang pamumuhay sa bahay ng pamilya De La Torre ay naging isang mahalagang pagkakataon upang maranasan ang kultura ng Pilipinas. Ang almusal ng Pilipino tuwing umaga, ang pag-aalaga sa hardin, ang etiquette sa pag-inom ng tsaa, lahat ng iyon ay bago
at kahangahangang karanasan. Si Kevin ay nagkaroon ng malalim na pag-uusap kay Professor De La Torre at lalo pang naunawaan ang espiritu ng bayanihan ng Pilipinas. Sa Amerika, ang independence at ang individual power ang binibigyan ng halaga, ngunit dito sa Pilipinas, ang connection at mutual help ang mahalaga, hindi po ba? Tumango ng tahimik si Professor De La Torre. Parehong mahalaga. Ngunit, minsan, hindi natin dapat kalimutan na kailangan natin ang tulong ng iba. Lalo pang lumalim ang pagkakaibigan ni Emma at Sofia at araw-araw silang nagpinta o nagtuturo ng Filipino at Ingles sa isa't isa. Nagdagdag si Emma ng bagong pahina sa kanyang hospital art diary na may pamagat na Ang Pamilya Ko sa Pilipinas. Dito, makikita ang buhay niya sa pamilya De La Torre, ang init ng pamilyang Pilipino at ang espiritu ng bayanihan na natutunan niya. Isang linggo na ang lumipas mula nang manatili siya sa pamilya De La Torre. Unti-unting gumagaling ang katawan ni Emma at ang mga resulta ng kanyang daily check-up ay nagpapakita ng magandang progreso. Isang umaga, dinala ni Emma at Kevin si Professor De La Torre sa ospital para sa regular check-up. Emma, maayos ang iyong paggaling. Masayang kinumpirma ni Dr. Benitez ang resulta ng pagsusuri. Salamat po, Doktor. Sumagot si Emma sa mas matatas na Filipino kaysa dati. Ang daily conversation niya kay Sofia ay nagpabilis sa kanyang kakayahan sa wika. Ngunit, hindi pa rin tayo maaaring maging lubos na kampante. Nagpatuloy si Dr. Benitez na may mas seryosong ekspresyon. Ang allergic reaction mo ay napaka-espesyal. May posibilidad na mangyari itong muli. Si Kevin ay nagtanong na may pag-aalala. Ibig sabihin po ba niyan ay laging nasa panganib siya? Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Professor De La Torre at Dr. Benitez. Sa totoo lang, isinasaalang-alang namin ang posibilidad ng isang bagong paggamot para sa kaso ni Emma. Tahimik na sinimulan ni Professor De La Torre. Ang research lab ko ay bumubuo ng immunotherapy para sa mga espesyal na allergic reaction na tulad nito. Ito ay nasa experimental stage pa, ngunit maaaring maging epektibo ito sa kaso ni Emma. Sina Emma at Kevin ay seryosong nakikinig. Anong uri po ng paggamot? Tanong ni Emma. Kinuha ni Dr. Benitez ang isang tablet at nagpaliwanag habang nagpapakita ng diagram. Sa madaling salita, ito ay isang paggamot na dahan-dahang nag-aayos ng immune system ng katawan. Nagsisimula ito sa napakaliit na dami ng allergen at dahan-dahang sinasanay ang katawan upang maiwasan ang overreaction. Nagdagdag si Professor De La Torre. Ito ay isang mas advanced na paraan kaysa sa karaniwang immunotherapy at ito ay specialized para sa mga severe case tulad ng kay Emma. Ngunit, nag-ingat siya sa kanyang mga salita. Ang paggamot na ito ay nasa yugto pa ng clinical trial. Bagamat inaasahan ang efficacy, mayroon din itong kasamang panganib. Tinitigan ni Kevin ang mata ng professor. Anong panganib po? May posibilidad na magkaroon muli ng allergic reaction habang ginagamot. Siyempre, laging on standby ang medical team, ngunit hindi natin masasabing ganap itong ligtas. Bumaba ang mabigat na katahimikan sa silid. Si Emma ay nakatingin sa labas ng bintana at nag-isip sandali. Emma, huwag kang magmadali. Banayad na inilagay ni Kevin ang kamay sa balikat ni Emma. Hindi, Tio. Gusto kong kunin ang paggamot na ito, tumingala si Emma na may pagpapasiya. Kung may posibilidad na mangyari ito muli sa hinaharap, gusto kong harapin ito ngayon. Ang kanyang matibay na paninindigan ay nagpagulat sa mga matatanda sa silid. Talaga? Opo. Ang oras na ginugol ko sa Pilipinas ay naging pinakamahalagang karanasan sa buhay ko. Ang natutunan ko sa bansang ito ay nagbigay sa akin ng tapang na harapin ang mga hamon. Tumango si Professor De La Torre at sinabi, naiintindihan ko. Kung gayon, simulan na natin ang paghahanda. Ang paggamot ay magsisimula sa susunod na araw. Nang marinig ni Sofia ang desisyon ni Emma, nagplano siya ng isang espesyal na bagay upang pasiglahin ang kanyang kaibigan. Emma, gumawa tayo ng masayang bagay bago magsimula ang paggamot. Sa mungkahi niya, nagkaroon ng maliit na party sa bahay ng pamilya De La Torre noong weekend. Isang mini version ng Filipino fiesta. Tinulungan ni Elena si Emma na maghanda para sa pagsusuot ng barot saya at naglagay ng mga parol sa hardin. Wow, ito ang tunay na barot saya. Humanga si Emma,
sa kanyang unang beses na nakasuot ng barot saya sa harap ng salamin. Ang barot saya na may kulay rosas na disenyo ay bumagay sa kanyang blonde hair at asul na mata. Emma, bagay na bagay sa iyo. Nagpakita rin si Sofia na nakasuot ng barot saya. Sa hardin, gumawa si Professor De La Torre ng isang maliit na fiesta na may fishing game, ring toss at kahit sparkler. Parang nasa eksena ako ng isang teleserye. Ang mga mata ni Emma ay kumikinang habang nag-enjoy siya sa bawat booth. Sa gitna ng mga ilaw ng fireworks sa kalangitan, tahimik na nagdesisyon si Emma. Talagang gagaling ako at gusto ko pang matuto tungkol sa Pilipinas. Nang unang araw ng paggamot, dumalaw si Emma sa ospital na may kaba. Ang medical team, kasama si Dr. Benitez, ay nagtipon sa research lab ni Professor De La Torre. Emma, huwag kang mag-alala. Lagi kaming nandito para sa iyo. Ang mainit na salita ni Dr. Benitez ay nagbigay ng lakas loob kay Emma. Ang unang paggamot ay natapos ng walang problema, ngunit ang mga sumunod na araw ay hindi naging madali. Sa ikalawang paggamot, nagkaroon ng bahagyang allergic reaction si Emma. Medyo nahihirapan akong huminga. Sa kanyang boses, agad na tumugon ang medical team. Bumaba ang oxygen saturation. Agad na isinagawa ang emergency procedure sa ilalim ng direksyon ni Dr. Benitez. Sa kabutihang palad, dahil sa mabilis na pagtugon, walang masamang nangyari, ngunit nag-alala ng husto si Kevin. Dapat ko pa ba talagang ipagpatuloy ang paggamot na ito? Nang siya ay nakaupo sa hallway ng ospital, tahimik na umupo si Professor De La Torre sa tabi niya. Mr. Wilson, natural lang ang pag-aalala, ngunit maniwala po kayo sa paninindigan ni Emma. Bumuntong hininga si Kevin. 14 na taong gulang pa lang siya. Dapat ko bang ipaubaya sa kanya ang ganoong mahalagang desisyon? Ngumiti ng banayad ang professor. Minsan, mas matapang ang mga bata kaysa sa inaakala natin. Lalo na si Emma, malaki ang kanyang paglaki dahil sa karanasang ito. Sa mga salitang iyon, naalala ni Kevin ang pagpapasiya ni Emma. Ang paggamot ay nagpatuloy sa isang pabago-bagong sitwasyon. Ang ikatlo at ikaapat na paggamot ay natapos ng walang problema, ngunit nagkaroon muli ng reaksyon sa ikalima. Ngunit, ang reaksyong ito ay inaasahan na ng medical team at mabilis silang tumugon. Ang immune system ni Emma ay nagsisimula ng umangkop, may bahid ng pag-asa sa salita ni Dr. Benitez. Nang dumating ang huling yugto ng paggamot, isang espesyal na tensyon ang bumaba sa silid ng ospital. Ito na ang huling paggamot. Kung magtatagumpay tayo ngayon, malaki ang posibilidad na mapipigilan natin ang allergic reaction ni Emma. Tumango si Emma sa paliwanag ni Professor De La Torre na may matibay na ekspresyon. Handa na po ako. Ang kanyang kalmadong boses ay ikinagulat ni na Kevin at Sofia. Habang nagpapatuloy ang paggamot, tahimik silang nanood habang tinitingnan ang kalagayan ni Emma. Sa paglipas ng oras, lumabas ang ekspresyon ng ginhawa sa kanyang mukha. Ayos. Walang nangyari. Ginawa ni Dr. Benitez ang huling pagsusuri at ngumiti ng husto. Tagumpay. Emma, napakagaling mo. Ang lahat sa silid ay nagbigay ng hininga ng kaluwagan at ang luha ng kaligayahan ay umagos sa mata ni Emma. Maraming salamat po talaga. Ang Filipino niya ay naging matatas at ang kanyang malalim na pagyuko ay nagpakita ng kanyang malalim na pag-unawa sa kultura ng Pilipinas. Sa daan pa uwi, habang naglalakad sa gabi ng Cebu, tahimik na sinabi ni Emma kay Kevin, "Tio, gusto ko pang matuto tungkol sa Pilipinas. Ayaw ko pang umuwi." Ang mga salitang iyon ay magdudulot ng isang hindi inaasahang pagbabago. Isang linggo na ang lumipas mula nang matapos ang paggamot at ang kalusugan ni Emma ay kapansin-pansing gumaling. Ang pagguhit niya ng mga bulaklak sa hardin ng pamilya De La Torre kasama si Sofia ay parang kasinungalingan ang pagkakasakit niya. "Emma, ang galing mo na," sabi ni Sofia habang tinitingnan ang sketchbook ni Emma. "Salamat. Parang gumagaling ako ng paunti-unti dahil sa araw-araw na pagguhit." Ang Filipino ni Emma ay naging napakagaling din. Habang nag-enjoy sila sa masayang pag-uusap, sina Kevin at Professor De La Torre ay nakaupo sa veranda at tahimik na nag-uusap. "Mr. Wilson, oras na para pag-isipan ang pag-uwi, hindi po ba?" Banayad na sinimulan ni Professor De La Torre. Bumuntong hininga si Kevin. "Oh, kailangan ko nang mag-ayos ng mga flight ticket.
Labis na naantala ito kumpara sa orihinal na plano. May halong komplikadong damdamin sa kanyang boses. Ayos lang po ba ang trabaho ninyo? Tanong ng professor. Napangiti ng pilit si Kevin. Sa totoo lang, ang architecture project ay naipasa na sa ibang team. Nagpakita sila ng pag-unawa, ngunit malaki ang epekto nito sa career ko. Tumango ng tahimik ang professor. Isang desisyon na ginawa mo para sa iyong pamilya. Wala ka bang pagsisisi? Kahit isang sandali. Wala, agad na sagot ni Kevin. Si Emma ang pamilya ko. Gagawin ko ang lahat para sa kanya. Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng kasiyahan sa propesor. Mula sa hardin, narinig ang masayang tawanan ng mga dalaga. Ang ngiti ni Emma ay nagpaparamdam sa akin na sulit ang lahat. I know, indong too late. Noon, dumating si Elena na may dalang tsaa sa veranda. Inumin po ninyo. Sa maingat na kilos niya sa pag-aalok ng tsaa, naramdaman muli ni Kevin ang lalim ng kultura ng Pilipinas. Salamat po. Nang magpasalamat siya sa Filipino, ngumiti ng masaya si Elena. Mr. Wilson, ang galing niyo na rin po sa Filipino. Ito ay isang tahimik na hapon. Gayunpaman, nang oras ng hapunan, biglang nagsalita si Emma na may seryosong ekspresyon. Tiyo, kailan po tayo babalik sa Amerika? Inilagay ni Kevin ang chopsticks at tiningnan ang mata ni Emma. Sa susunod na Martes, balak kong mag-book. Sapat na ang paggaling mo at magsisimula na ang klase sa Amerika. Sumama ang mukha ni Emma. Tahimik siyang kumain sandali, ngunit sa wakas ay tumingala na may pagpapasiya. Tiyo, gusto ko pong manatili pa sa Pilipinas ng mas matagal. Ang hapagkainan ay naging tahimik sandali. Emma, habang naghahanap ng salita si Kevin, nagpatuloy siya. Maaari po akong mag-aral bilang short-term exchange student sa school ni Sofia? Mayroon po silang international exchange program at baka po tanggapin nila ako bilang special admission. Nagulat si Kevin at tumingin kay Sofia na tumango ng may bahagyang hiya. Sa totoo lang, kinausap ko po ang teacher namin. Alam po nila ang talento ni Emma sa sining at ang pag-unawa niya sa kultura ng Pilipinas. Kaya may posibilidad po na tanggapin siya bilang special slot. And now, very present since. Tahimik ding sumali si Professor De La Torre sa usapan. Kinausap ko na rin po ang school. Ang mga estudyanteng may international perspective tulad ni Emma ay magiging magandang stimulus para sa isa't isa. Nagtatakang sinabi ni Kevin. Ngunit labang katin na taong gulang pa lang si Emma. Iiwan ko siya ng mag-isa sa ibang bansa. Siyempre, lubos po namin siyang susuportahan, banayad na sinabi ni Elena. Si Emma ay miyembro na ng aming pamilya. Daws, tiningnan ni Emma si Kevin na may seryosong ekspresyon. Tiyo, gusto ko po talaga ang Pilipinas. Mayroon pa akong gustong matutunan dito. Kinuha niya ang sketchbook at ipinakita ang maraming guhit na ginawa niya sa loob ng ilang linggo. Ang tanawin ng Magellan's Cross, ang buhay sa pamilya De La Torre, ang karanasan sa ospital, lahat ng ito ay iginuhit sa matingkad na kulay at maselang touch. Gusto ko pa pong matuto ng Filipino art technique at gusto ko pang maging mas magaling sa Filipino. At saka, medyo nag-atubili siya. Gusto ko pong makipagtulungan sa research ni Professor De La Torre. Ang karanasan ko po ay maaaring makatulong sa research tungkol sa special allergy na tulad ko. Seryosong tumango si Professor De La Torre. Sa totoo lang, ang kaso ni Emma ay napakahalaga. Ang patuloy na observation ay maaaring magdulot ng malaking pag-unlad sa research. Kinumplikado ang ekspresyon ni Kevin at hinawakan ang kanyang ulo. Pero, ang nanay ni Emma, nakausap ko na po, tahimik na sinabi ni Emma. Nagulat po si Mama noong una pero nakinig siya sa damdamin ko. Nang ikwento ko po ang tungkol sa pamilya De La Torre, sinabi niya na kung magagawa ang formal na proseso sa school, pag-iisipan niya. Nagulat si Kevin sa paglaki ni Emma. Hindi na lang siya isang dalaga na mahilig sa anime. Siya ay lumaki sa isang dalaga na may matibay na kalooban na nakaligtas sa bingit ng kamatayan at naghahanap ng sarili niyang landas sa isang banyagang kultura. Bigyan mo ako ng oras para mag-isip ha? Nang sabihin ni Kevin iyon, tahimik na tumango si Emma. Nang gabing iyon, magkasama sina Kevin at Professor De La Torre na nakaupo sa veranda, nakatingin sa mga bituin at nag-usap ng matagal. Professor, sa totoo lang, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Ngunit nararamdaman ko rin
na ang kislap sa mata ni Emma ay totoo. Tahimik na sinabi ng propesor, minsan sa buhay, nagbubukas ang mga hindi inaasahang daan. Ang pagpipilian ay laging mahirap, ang pagtuloy ng walang takot o ang pagbalik sa ligtas na daan na alam na. Ang pag-uusap nila ay nagpatuloy hanggang hating gabi at nang sumunod na umaga, nagdesisyon si Kevin na sabihin kay Emma ang kanyang pasya. Sa beranda na tinatamaan ng sikat ng araw, hinarap ni Kevin si Emma. Emma, pinag-isipan ko ng mabuti. Kung gusto mo talagang manatili rito, igagalang ko iyon. Nanlaki ang mga mata ni Emma na hindi makapaniwala. Talaga po, Tiyo? Ayos lang po? Ngumiti ng banayad si Kevin. Nakausap ko si Professor De La Torre ng matagal kagabi at nakausap ko rin ang nanay mo sa telepono. Sa huli, sinuportahan din niya ang desisyon mo. Hindi makapagsalita si Emma sa sobrang kagalakan at tahimik siyang tumalon sa braso ni Kevin at niyakap siya ng mahigpit. Salamat po, Tiyo. Nanginginig ang kanyang boses dahil sa pasasalamat. Ngunit may kondisyon, inilagay ni Kevin ang kamay sa balikat ni Emma at nagsalita ng seryoso. Una, kailangang maging maayos ang proseso ng formal exchange student. Pangalawa, kailangan nating mag-usap ng regular sa telepono. At panghuli, pagkatapos ng 6 na buwan, kailangan mong bumalik sa Amerika para pag-isipan muli ang kinabukasan mo. Seryosong tumango si Emma. Pangako, susundin ko po iyan. Ciao, comrade. Kaya, formal na naayos ang bagong buhay ni Emma sa Pilipinas. Ang pamilya De La Torre ay masayang nag-welcome sa kanya at si Sofia ay abala sa paghahanda para sa pagtanggap ng exchange student sa school. Emma, lahat sila ay sabik na makita ka. Masayang ipinakita ni Sofia ang mga larawan at dokumento ng school. Nang gabi, tahimik na pumasok si Emma sa kanyang silid at nagdagdag ng bagong pahina sa kanyang hospital art diary, ang talaan ng kanyang paglalakbay. Sa pahina na may pamagat na ang bagong desisyon, iginuhit niya ang eksena ng pag-uusap nila ni Kevin sa umaga ng veranda sa maselang touch. Emma, pwede bang pumasok? Kumatok si Sofia sa pinto at isinara ni Emma ang sketchbook. Pasok. Pumasok si Sofia sa silid. Ang galing daw ng mga guhit mo, Emma. Sabi ng lahat. Gusto mo bang i-exhibit ito sa School Cultural Festival bukas? Nagulat si Emma. Ang guhit ko? Pero hindi pa naman ako magaling. Hindi totoo yan. Lalo na ang mga guhit mo tungkol sa karanasan mo sa Pilipinas. May perspective na hindi namin napansin bilang Pilipino. Napakabago. Sa masigasig na paghimok ni Sofia, tumango si Emma na may bahagyang hiya. Nang sumunod na araw, ang mga pahina ng sketchbook ni Emma ay ipinagmamalaking ipinakita sa isang special corner sa Cultural Festival ng Cebu International High School. Ang exhibit na may temang Ang Pilipinas sa mata ng isang banyaga ay nagdulot ng hindi inaasahang reaksyon. Napakagaling na sensitivity. Mayroon palang taong tumitingin sa Pilipinas sa ganitong perspective. Ang karanasan sa ospital ay iginuhit ng napakaganda. Maraming bisita ang huminto at tinitigan ang mga guhit ni Emma. Ang isang lokal na reporter na dumalo sa Cultural Festival upang mag-cover ay nagpakita rin ng interes sa exhibit. Kaninong gawa po ito? Ipinakilala ni Sofia si Emma at ipinaliwanag ng maikli ang kanyang karanasan sa Pilipinas. Ang kwento ng isang 14 na taong gulang na dalaga mula sa Amerika na nakaligtas sa bingit ng kamatayan at nabighani sa kultura ng Pilipinas. Masigasig na nagtala ang reporter at kumuha ng ilang larawan sa pahintulot ni Emma. Pagkatapos ng ilang araw, isang maliit na artikulo ang lumabas sa lokal na pahayagan. Ang nakita ng dalaga na naligtas ang buhay sa ibang bansa, isang art diary na gagalaw sa puso. Ang artikulo ay naglalaman ng ilang sketch ni Emma at isang maikling interview. Ibinahagi ni Sofia ang artikulo sa social media kasama ang mga larawan. Ang galing na gawa ng kaibigan kong si Emma ay lumabas sa pahayagan. Ang Pilipinas na iginuhit niya mula sa perspective ng isang banyaga ay nagpaalala sa amin, mga Pilipino, sa kagandahan at kabaitan na inaakala nating normal na lang. Ang post ni Sofia ay dahan-dahang ibinahagi sa mga kaibigan niya at napansin ito ng isang sikat na art influencer. Natagpuan ko ang isang kabataan na may ganitong kahanga-hangang talento at sensitivity.
Ang kagandahan ng mga Pilipinong nagbigay daan sa ambulansya, ang kagandahan ng pagkain sa ospital, ang kabaitan ng mga estranghero, ang mga kagandahan na nakalimutan na natin, ipinaalala sa atin ng isang 14 na taong gulang na dalaga mula sa Amerika. Ang post na ito ay sumabog sa Pilipinas. Sa loob ng ilang araw, ang mga guhit ni Emma ay nakakuha ng daan-daang libong like at maraming media ang nagtanong para sa interview. Emma, sikat ka na. Masiglang ipinakita ni Sofia ang screen ng smartphone niya. Dito, makikita na ang hashtag na ang nakita ni Emma sa Pilipinas ay nagtrending sa Pilipinas. Ha? Anong ibig sabihin nito? Naguluhan si Emma, ngunit nagulat siya sa sunod-sunod na lumalabas na sarili niyang mga guhit at komento. Ang sining mo ay gumagalaw sa puso ng mga Pilipino. Sunod-sunod na dumating ang mga interview request sa pamilya De La Torre. Una, isang lokal na TV station, pagkatapos, isang morning information show sa national network at kahit ang international art web media ay nagpakita ng interes sa kwento ni Emma. Hindi ko po akalain na mangyayari ito. Kahit komplikado ang damdamin ni Emma, tumugon siya sa media interview sa tulong ng payo ng mag-asawang De La Torre. Gusto ko po ang Pilipinas at pumunta ako rito dahil sa anime at comics. Ngunit, ang Pilipinas na naranasan ko ay mas kahanga-hanga kaysa sa inakala ko. Ang kanyang tapat na salita at ang mga guhit na may maselang touch ay nag-antig sa puso ng maraming Pilipino. Naantig po ako nang makita kong natural na nagbigay daan ang lahat ng sasakyan nang dumating ang ambulansya. Isang tanawin na hindi makikita sa Amerika. Ang pagkain sa ospital ay parang art piece at hindi lang maganda kundi healthy rin. Higit sa lahat, ang maraming tao na nagpakita ng kabaitan sa akin, isang estranghero. Ang espiritu ng bayanihan ang nagpabago sa akin. Sa pamamagitan ng mga salita at guhit ni Emma, maraming Pilipino ang nagsimulang muling magpahalaga sa kanilang kultura at kaugalian. Ang mas nakakagulat pa ay ang kwento ni Emma ay hindi lang nanatili sa Pilipinas kundi kumalat sa buong mundo. Sa SNS ng mga bansang nagsasalita ng Ingles, ang hashtag na Emma's Philippines ay naging popular at ang kanyang mga guhit ay isinalin sa iba't ibang wika at ibinahagi. Naantig ako sa sistema ng pangangalagang medikal ng Pilipinas at sa human-centered care. Ang kultura ng pagbibigay daan sa ambulansya. Ito ang tunay na sibilisadong bansa. Ang puso ng Pilipinas na nakikita mula sa perspective ng isang 14 na taong gulang na dalaga. Ang Crow, Vro, Insu, and Crows. Habang dumarating ang mga comment na nag-antig sa puso mula sa buong mundo, si Emma ay nagalak na nakita niyang ang kanyang karanasan ay umabot sa maraming tao. Masaya po ako kung ang sining ko ay makakatulong upang maging tulay sa pagitan ng Pilipinas at ng mundo. Ang kanyang salita ay lalo pang gumalaw sa maraming puso. Habang kumakalat sa buong mundo ang art diary ni Emma at ang kanyang kwento, nagsimula rin itong makakuha ng atensyon mula sa mga international educational institution. Isang araw, isang liham ang dumating sa bahay ng pamilya De La Torre. Ito ay isang imbitasyon mula sa International Cultural Exchange Foundation. Miss Emma Wilson, dahil sa iyong gawa na naglalarawan ng iyong karanasan sa Pilipinas at ang iyong kontribusyon sa cultural understanding, lubos kaming naantig at nais naming imbitahan ka rito upang maging isang special cultural exchange ambassador. Hindi makapaniwala si Emma habang binabasa ang liham. Totoo po ba ito? Ngumiti si Profesor De La Torre at tumango. Totoo yan. Ang International Cultural Exchange Foundation ay isang napaka-autoridad na organisasyon. Bihira silang kumilala ng mga kabataang may talento. Tumalon sa tuwa si Sofia. Emma, ang galing. Opisyal nang kinilala ang sining mo. Nang sumunod na araw, pumunta si Emma sa Maynila upang bisitahin ang sangay ng foundation sa Pilipinas. Sinamahan at sinuportahan siya nina Sofia at ng mag-asawang De La Torre. Sa isang modernong office building sa Maynila, nakaharap ni Emma ang mga director ng International Cultural Exchange Foundation. Miss Wilson, ang iyong gawa ay gumagalaw sa puso ng maraming tao, lalo na naniniwala kaming may kakayahan itong maghatid ng kahalagahan ng cultural understanding sa mga kabataan. Sa salita ng director, sumagot si Emma ng nerbyoso ngunit magalang.
Salamat po. Iginuhit ko lang po ang mga naranasan ko. Iyon ang mahalaga. Ang tapat na perspective at dalisay na sensitivity iyon ang magiging tulay ng kultura. Doon, isang espesyal na mungkahi ang ginawa kay Emma. Ang pagtatatag ng isang international exchange program na tinawag na Emma's Philippines batay sa kanyang art diary. Sa programang ito, nais naming magbigay ng pagkakataon sa mga kabataan tulad mo na lumaki sa pamamagitan ng cross-cultural experience, lalo na kung maaari nating palakasin ang exchange sa larangan ng medisina at edukasyon o, when I want to, lend it to. Hindi makapagsalita si Emma sa sobrang pagkamangha, ngunit agad siyang nagdesisyon sa kanyang tungkulin. Kung may maitutulong po ako, gusto ko pong makipagtulungan. Pagkatapos ng pagpupulong, binisita ni Emma ang Intramuros. Habang nakatingin sa tanawin ng makasaysayang lungsod, nag-isip siya at sinabi, "Hindi ko po akalain na magbabago ng ganito ang buhay ko. Isa lang po akong dalaga na mahilig sa anime, pero ngayon, International Cultural Exchange Ambassador na po ako." Ovigain. So, ngumiti si Sofia. Ang misteryo ng kapalaran. Hindi ko po akalain na ang allergic reaction sa restaurant ay magdudulot ng ganitong kahanga-hangang pagbabago. Nagtawanan silang dalawa. Minsan, ang tila isang trahedya ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng isang bagong daan. Habang nagpapatuloy ang paghahanda para sa Emma's Philippines program, tinawagan ni Emma si Kevin. "Tio, hindi po ako makapaniwala sa mga nangyayari." Dean Toba and Kanteng. Sa kabilang linya, ngumiti si Kevin habang nakikinig sa report ni Emma. "Emma, napakagaling mo. Tama ang tapang at desisyon mo." Medyo nahihiya si Emma, ngunit masaya siyang sumagot. "Pero, lahat po ito ay dahil sa inyo, Tio. Kung hindi po ninyo ako dinala sa Pilipinas, wala pong magsisimula." Naramdaman din ni Kevin ang pagbabago sa sarili niya. Ang desisyon na ginawa niya para kay Emma ay nagkaroon din ng malaking epekto sa kanyang sariling buhay. Sa katunayan, naudyukan ng karanasan ni Emma sa Pilipinas at ng kanyang art diary, si Kevin ay nagsimula ng isang bagong proyekto sa larangan ng arkitektura na nagiging tulay sa pagitan ng Pilipinas at ng kanluran. Sa totoo lang, nakahanap din ako ng bagong landas. Magsisimula ako ng isang proyekto na gagamitin ang karunungan ng tradisyonal na arkitektura ng Pilipinas sa modernong arkitektura. Naramdaman ang bagong sigla sa kanyang boses. "Tio, ang galing naman po niyan." Lubos na nagalak si Emma. "Pareho po tayong nagbago ang buhay dahil sa Pilipinas." Pagkatapos ng tawag, tumayo si Emma sa bintana at tiningnan ang tanawin ng Cebu. Pumasok si Sofia at tumayo sa tabi niya. "Emma, tumawag ang teacher namin. Ayos na raw po ang lahat ng papeles mo bilang exchange student." Ngumiti si Emma na may ginhawa. "Salamat, Sofia. Kung wala ka, iba sana ang lahat." Napangiti ng may hiya si Sofia. "Hindi po totoo yan. Ikaw po ang gumawa ng sarili mong landas. In 10, when you and Mecca. And 10, when 10. Nang gabing iyon, nagdagdag si Emma ng bagong pahina sa kanyang sketchbook. Sa pahina na may pamagat na "Ang simula ng bagong paglalakbay", iginuhit niya ang tanawin mula sa Maynila at ang kanilang dalawa ni Sofia na nakatayo roon. Sa sulok ng guhit, isinulat niya sa Filipino, "Salamat po." Nang sumunod na linggo, ginanap ang press conference para sa Emma's Philippines program. Maraming media ang nagtipon at si Emma ay nagsalita ng nerbyoso ngunit buong loob. "Ang pinakamahalagang bagay na natutunan ko sa Pilipinas ay ang espiritu ng bayanihan. Nabubuhay tayong lahat dahil sa tulong ng isa't isa. Naniniwala po ako na ang kaisipang ito ang magiging susi sa paglikha ng koneksyon na lumalampas sa mga hangganan." Ang kanyang talumpati ay nai-broadcast sa buong mundo at gumalaw sa puso ng maraming tao. Lalo na ang mensahe tungkol sa kahalagahan ng pag-unawa sa isa't isa ng mga kabataang may iba't ibang kultura ay lubos na umalingaw-ngaw. Ang unang batch ng programa ay pipili ng 10 high school student mula sa Pilipinas at 10 mula sa Amerika. Bibisitahin nila ang isa't isa sa kani-kanilang bansa at magkakaroon ng cultural exchange upang bumuo ng pagkakaibigan. Si Emma mismo ay magiging youth leader ng programang ito
at ibabahagi niya ang kanyang karanasan sa susunod na henerasyon. Mula sa maliit kong guhit, may ganito palang kalaking bagay na lilikha, nag-isip si Emma habang hawak ang kanyang sketchbook. Ang kanyang paglalakbay sa Pilipinas, na nagsimula sa bingit ng kamatayan, ay lumaki na sa isang malaking kuwento na nagbibigay ng pangarap at pag-asa sa maraming kabataan. At siya ay nasa kalagitnaan pa rin ng kanyang paglalakbay. Sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Taglagas, ginanap ang ikalawang Emma's Philippines International Exchange Festival sa campus ng Cebu International High School. Nagtipon ang mga kabataan mula sa iba't ibang bansa at nag-exhibit ng kanilang kultura at masayang nakikipag-ugnayan. Sa gitna ng stage, may nakasabit na malaking banner at ang mga salitang "Ang Espiritu ng Bayanihan" na nag-uugnay sa mundo ay nakasulat sa Filipino at Ingles. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang mukha ni Emma, na may hawak na mic, ay mas punong-puno ng kumpiyansa kaysa sa 6 na buwan na nakalipas. Ang kanyang Filipino ay matatas na at ang kanyang barot saya ay suot ng buong ganda. Maraming salamat po sa inyong lahat na dumalo ngayon. Isang malakas na palakpakan ang nagmula sa venue. Sa front row, makikita si Kevin na nagmula pa sa Amerika. Sa tabi niya, naroon din ang nanay ni Emma. Ang nagligtas sa akin nang bigla akong inatake ng alerhiya sa restaurant sa Cebu ay hindi lang ang sistema ng pangangalagang medikal ng Pilipinas. Ito ay ang espiritu ng bayanihan ng maraming tao na nagpakita ng kabaitan sa akin, isang estranghero. Sa salita ni Emma, maraming dumalo ang tumango ng tahimik. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan ng Emma's Philippines Program, higit sa 50 kabataan ang bumisita sa isa't isa sa kani-kanilang bansa at naging tulay ng kultura. Ang mga high school student ng Pilipinas at Amerika na nakapila sa tabi ng stage ay masayang kumaway. Sila ang unang batch ng programa. At ngayon, mayroon kaming bagong anunsyo. Ipinakilala ni Emma si Professor De La Torre na lumapit sa stage. Ang bagong paggamot sa alerhiya na binuo ng research team na nagligtas ng buhay ko ay sisimulan na ang clinical trial sa Amerika sa susunod na buwan. Dahil dito, marami pang tao na dumaranas ng mga sintomas na tulad ko ang maliligtas. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa venue. Pagkatapos ng festival, dinala ni Emma ang kanyang nanay at si Kevin sa isang tahimik na simbahan sa Cebu. Habang naglalakad sila sa hardin na maganda ang mga halaman, humanga ang nanay niya sa paglaki ng kanyang anak. Emma, talagang lumaki ka. Hindi ka na ang dalaga na mahilig lang sa anime. Ngumiti si Emma. Gusto ko pa rin po ang anime, Ma. Pero ang natutunan ko sa Pilipinas ay ang tunay na puso ng Pilipinas na nasa likod ng anime. And it's a way, Tumango rin si Kevin at sinabi, "Ako rin. Natututo ako tungkol sa espiritu ng Pilipinas sa pamamagitan ng arkitektura. Hindi lang ang form, kundi ang philosophy sa likod nito." Tahimik silang naglakad at naramdaman nila ang kani-kanilang pagbabago. Emma. Mula sa malayo, kumaway si Sofia habang lumalapit. Sa likod niya, makikita ang pamilya De La Torre. Ang eksena kung saan nagkita ang dalawang pamilya at nagbati sa isa't isa ay mismong ang tulay ng kultura. Nagsimulang iguhit ni Emma ang tanawing ito sa isang bahagi na malayo. Sa pahina na may pamagat na ang bagong pamilya, iginuhit niya ang dalawang pamilya ng Pilipinas at Amerika na nag-uusap sa hardin ng simbahan sa maiinit na kulay. Ang sketchbook na iyon ay nailimbag na sa buong mundo at binabasa ng maraming tao. Ang nakita ng isang dalaga sa Pilipinas, isang art diary ng pagmamahal at pag-antig. Ang kuwentong ito ay nagsimula sa isang krisis sa isang banyagang lupain. Ngunit, iyon ay hindi ang katapusan kundi ang simula ng isang bagong paglalakbay. Ang maliit na guhit ni Emma ay lumalampas sa mga hangganan at cultural differences at patuloy na gumagalaw sa puso ng maraming tao. Ang espiritu ng bayanihan ng Pilipinas na naranasan niya ay kumakalat na ngayon sa buong mundo, nagtatanim ng mga buto ng bagong international exchange.